tila ang nadidinig po natin, susunod si Senator Cayetano, tapos kayo. Kasi kayo yung mga nagsasalita na ngayon na may sense eh. Hindi lang yung parang pagmamalaki nyo lang na 29 years kayong mambabatas, yung meron talagang laman. Palakpakan ho muna natin ang SMNI at ang mga banateros dito sa episode nila na to. Napakabigat ho nito mga kababayan. Senator Robin Padilla at itong si Sherlito Banayo ang makakasama ng mga banateros dito sa episode nila na to ng Vox Populi. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dyan sa programa ng mga banateros dyan sa SMNI. Vox Populi, heto na ho. Game! Request lang ako. Ano? Total, para mabigyan natin ng pagkakataon yung kanyang kaibigan na makapagsalita, imbitahin din natin. Pwede. Oo, si Angel Locsin. Oo, pwede. Baka lang, nanonood. Pwede natin imbitahin. Ano? Pero, Ako nakakausap. ikaw na. Ako na ako. Madali ako kausap. Kakagulo lalo. Ka ba? Yun ang tanong. I-text mo na lang, ha? Nung kamagig ko yan, school late ko sa FEU. Si Angelo. Ay, umikwit. Angelo, ako na lang kakausap sa atin mo, ha? Walang kang boyfriend yan. Tsaka ito Asawa, lokal mo. Ano asawa naman yan? Oo, walang iya ka talaga. Tsaka ito parang nagdududa siya na si Pastor ay son of God. Naniniwala ako na lahat naman tayo son of God. So baka gusto natin imbitahin si Angel Locsin na makipag-usap kay Pastor Apollo Kibuloy para may paliwanag ni Pastor Apollo Kibuloy Ano kung talaga bakit siya ibig tinatawag sabihin? ganun. Oo, maganda rin yun. Invite din Pwede, natin pwede siya. yan. Oo. Puntahan natin si Pastor sa kulungan. Nakakulong ng tao dahil sa, sabi nga ni Senator Robin, lumaban sa komunismo. Alam naman natin na ang lumaban sa komunismo si Pangulong Duterte, kasama si Pastor Apollo Kibuloy. Laban kasama ang bayan. At syempre, ang nagpatuloy niyan, si Inday Sara Duterte. Kaya ngayon, pinag-iinitan. O hindi ba? Pero meron pa tayong isang issue at sinasabi natin yung, Chinador ka ba? Ikaw ba pro-China? Ano ba ito? Historical na naman yan. No? Kasi pagka tayo'y nakinig lang sa mga balita ngayon, malulungkot tayo kasi parang hindi tayo bumabalik sa mga napag-usapan na ng gobyerno noon pa. Kasi tayo, sumusuporta tayo sa One China policy. Panahon pa yan ng ating matandang Ferdinand Marcos Sr. Pati ang Amerika, ano dyan sa One China policy. So, ibig sabihin, yung mga alituntunin ng China, hindi dapat tayo parang siga din tayo, ganon. No? Hindi dapat. Laging ang policy natin, kaibigan nating lahat. Ang linaw naman sa konstitusyon yan, kaibigan natin lahat. Oh. Ngayon, halimbawa, meron tayong mga opisyal sa gobyerno na lumalabas doon. Naka-uniforme pa, di ba? Magsasalita ng kung ano-ano. Gagawa ka pa ng karikature. Na yung karikature, ginagawa yan, wartime propaganda yan. Hindi naman ginagawa yan sa peaceful na panahon. Bakit ka gagawa ng karikature tapos pag ginantihan ka, magagalit ka? Yun ang problema eh. Titira ka, pag tinira ka pabalik, iiyak ka. Hindi naman pwede yun. Saka ilang beses ko nang sinabi, bakit ba tayo pumapayag na binobomba ka ng tubig, hindi ka lumalaban? Naanin natin yung bomba natin ng tubig. Siguro naman, mas masakit pa yung ginawa sa atin, na ginantihan. Tumira tayo ng karikature, tinira tayo ng pabalik, nagalit tayo. Natural, magagalit tayo. Pero nung nakausap ko yung isang Chinese, kasi nagalit ako pare. Sabi ko, ba't ganyan? Tayo naman, nung panahon ng tayo ay kinocolonize ng puti. Diba? Ang tawag sa atin yan, brown brothers brown monkeys. Little Brown Brothers. Diba? Ang tawag naman nila sa mga Hapon, yellow. Sa mga Chinese, yellow monkeys. So, sila nagkumpisan yan. Okay? Biglang tumira yung China media ng ganyan. Kaya, sinabi ko doon sa China media, nakakalimutan nyo na ba na tinawag din kayong ganyan? Kinausap ako nung isang Chinese, sabi niya, sa kanila daw, hindi issue ang monkey. Kasi sa kanila, that's a god. Meron silang
para sa kanila, matalino yun. Meron nga yan sa kanilang Meron Also, ganyan. yung zodiac nila. zodiac nila. O, so, 12 animals kasama monkey. sabi nga sa monkey. mas may insulto. Nagalit ka doon, ha? Nagalit ka doon na tinawag tayong... Oo, na parang, siyempre. ano. Nag-ano kagad ako. Pero kasi ako, pag nagalit, kailangan kausapin mo, di ba? Ano bang ginawa nyo? So yun ang sinabi sa akin. Actually, sabi nga nila, dapat nga yan, buhaya yan eh. Oo, pero baka mas ma-insulto kayo. Oo. Si Senator Kiko din po nagalit dyan eh. Chismis na naman yun. Alam mo naman eh, siyempre, pagka medyo makatotohanan, masakit. Di ba? Pero Sir Lito, kayo po, anong nababasa nyo dito patungkol sa nangyayari ngayon sa China na instance na to? Itong, lalong-lalo na itong huling naganap na, ewan ko kung ano man tawag mo dun, harapan, pukpukan. Hampasan na kagwat. Well, ano kasi yan ang hindi ko maintindihan. Marami naman counterclaim sa China Sea, South China Sea na tinatawag natin, yung parte natin na West Philippine Sea. Ang Vietnam, kalaban din nila, Brunei, Indonesia, Malaysia. Pero bakit sila hindi nagkakaroon ng ganyang mga alitan, no? Na ano? Ibig ko sabihin, nadadaan sa diplomasya yan eh. Kasi ang problema sa atin, kung ano sabihin ng kano, sunod tayo ng sunod. Tingnan mo yung Ray Powell, yung... Yes. Why bother to ano? Di ba? Halatang halata mo, sinisindihan lang ang puwet natin para magalit tayo sa China, no? Ibig ko sabihin, pinag-uusapan yan, no? At nung panahon ni PRRD, parang isang beses lang yung nagkaroon ng problema, di ba? At yung mga fishermen, hindi naman hinaharang noon. Napag-uusapan yung mga ganyan. At pangalawa, kung totoo may langis sa West Philippine Sea, wala naman tayong puhunan para kunin yan langis na yan sa ilalim ng dagat. Ba't hindi na lang tayo mag-usap ng maayos para imbis na tayo angkat ng langis, meron tayong mag-sharing na lang. Alam ko nung panahon ni GMA, pumayag pa nga ng China na 60-40 eh. 60 sa atin, 40 sa kanila. No, 40%. No, so, I mean, let's be practical ang ibig ko sabihin. Sa tingin niyo po, Sir Lito, no? Kasi nung mga nakaraan, okay naman eh. Hindi naman nangyayari ito. Nagkakaroon ng sigalot, pero hindi ganun kagrabe. Sa tingin niyo ba may kinalaman sa politika dahil yung dating presidente, sinasabi nilang maka-China at yung ngayon, maka-Amerika? Pwede po bang ganun? Pwede. Tsaka tayo eh, pag inuurot tayo ng mga kano, tayo naman, sama ng sama. We have to have, gaya nga sinabi ni Sen. Robin, yung independent foreign policy dapat, kaibigan mo lahat, kausapin mo lahat, no? Ano ba rage baiting? Parang inuudyo ka na. Parang magalit eh. Kasi, ewan ko ha, may napanood akong video. Yung bangka pa natin ng sumugod. Parang naghahamon. I don't know kung... Ang basa ko naman doon, kasi nandun yung barko natin eh. Tapos lumapit Parang yung... teritoryo natin. correct. Lumapit Napansin ko din yung China Coast Guard. So, gumanon yung ating mga sundalo. Ang punto ko kasi dito, maiiwasan sana natin yon kung walang masyadong mapapel. Ang daming mapapel dito. Tapos noon, nag-usap si Presidente Marcos at yung Chinese ambassador. Kinabukasan, nagpa-presko na naman yung saksakan ng papel na tao. Pambira. Pwede pang tumahimik ka muna. Oo. Hindi kaya, Senator, I mean, nakipag-usap yung presidente natin. Tapos yung tao mo biglang gagawa na ganun. Hindi kaya good cop, bad cop lang to? O... Sana wag ganun. Kasi hindi maganda tayo lumalabas ng Di kaya may kausap. plano yan, Senator, na tumakbo, kaya mapapel? Sigurado. At ito pa, Sigurado. bakit tinahayaan ng Pangulo na magiging... Iyon ang na ganyan dapat yan? i-check. Kasi noong mga panahon na buhay pa yung unit team, lagi akong tumatawag kay SAP. Tinawagan ko si SAP dati nung sinabi ko, ano ba tong tao na ito? Humihirit na naman ng taliwas sa sinasabi ni Pangulo. Katulad nun, sabi ni Pangulo, magbubukas tayo uli ng panibagong pag-uusap. Kinabukasan, binabanatan na naman niya yung China. Ano ba yun? Di ba? Para sa akin, makinig tayo sa mga patron natin na matagal na dito sa bansa. Ekonomiya. Bakit ba ang China walang singalot doon sa ibang mga
sa mga nagkiklaim doon. Kasi ekonomiya na yung pinag-uusapan nila. Nag-uusap sila ng paano tayo makikinabang sa isa't isa. Isipin nyo, pinakamayaman na bansa ang China. Yung tayong kapitbahay, iwan. Eh di ba, in normal circumstances, pare, pag mayaman yung kapitbahay mo, doon ka makikipagnegosyo eh, pare, para naman mabatuhan mo man lang ako dyan ng negosyo. Tayo, ayaw natin nun. Kaya lang, Sir Lito, sa palagay ninyo, meron ba pang solusyon ito? At kayo, Sen, may solusyon pa ba itong gulo with China at in the Philippines? Alisin mo yung mapapel. Marami na mapapil, marami pa. Hindi, saka kaya 2023. lalong galit sa atin ang China nung pinayagan yung mga EDCA bases na nakatapat sa Taiwan. Yung sa Lalo, sa Santa Ana, Cagayan, yung airport. Tapos yung San Ramon ba yun, sa Isabela. Nakatapat sa kanila yun eh. Ibig sabihin, talagang pinwesto ng kanu doon, panlaban sa kung sakaling ang Vietnam, ang Taiwan eh, pakialaman ng China. Eh, parte naman ng China yun eh. Yun yung one China policy. Yun dapat hindi dahil lumabas dun eh. Pero Sir Lito, may karapatan ba ang Pangulo na anuhan si mapapel? Parang, uy, tama na yan, stop na yan. May kapangyarihan ba? So, siyempre. Lalong-lalo na, sir, di ba? Under siya ng DOTR. Executive yan. So, ibig sabihin, sa hindi niya pagsunod, binabastos niya mismo ang Pangulo. Yun ang lagi kong Or sinasabi. may direct di ba? Kasi, Senator, sabi nyo, kausap ng Presidente, kinabukasan, binanatan. Kinabukasan. Eh, same thing, ano ba sabi ng Presidente? Ayaw niya sa impeachment, pero yung anak niya bumoto. Ayaw niya sa EDCA. Ang Sagot ako dyan. ang patron na ang makakasagot dyan. Kaya tuloy walang tiwala sa atin ang foreign investors eh. Gusto natin humikayat ng foreign investors. Nakikita nila no, na parang walang out of control, hindi in control ang presidente natin. No? So paano ka makikipagnegosyo sa isang bansa na pabago-bago ang polisiya? No? So yan ang nangyayari. Vietnam, napakalaki na ng foreign investments na lahat ng bansa, pati US, nakalaban nila dati. Tayo, katitingan, nakukuha natin foreign investments. Bumagsak pa po. Bagsak. Opo. Sign of weakness talaga yan. So, totoo nga siguro yung sabi-sabi na weak leader. Kasi uunahin mo yung mga nasasakupan mo, lalong-lalo na yung mga tao mo. Pero kung katulad nito, pero di ba may pattern? Actually, Paano ba yun? tinanong ko yan kay Senator Amy nung in-interview niya ako sa podcast niya. Ang sagot niya talaga, dahil nga daw may sakit na yung kanyang ading, hindi na nakokontrol yung mga tao. Gusto kong tanongin si Sir Lito dito. Sa tingin ba ninyo, out of control si Presidente doon sa nangyayari? Or he is totally in control kaya nangyayari yung mga pangyayari? Well, may mga issue na hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Halimbawa, yung paglipat-lipat ng pera sa budget, yung tinondo sa flood control projects na nabinbin tuloy yung mga foreign assisted projects like yung ating subway, yung tren, lahat yun. Dapat yung tren papuntang Bicol, konektado. Yung mga ganyan, nabinbin lahat yan. Hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Dahil nagre-release ng pondo, DBM. At hindi naman nagre-release ng pondo, maski na nasa budget ng DBM, kung walang utos ang presidente. So alam niya yung mga ganon. Nabanggit nga ni Coach Oli, yung sabi niya ayaw niya ng impeachment. Pero unang-unang pumirma no first impeachment, si Sandro Marcos, di ba? So how will you make people believe na hands off ka dyan, wala akong pakialam dyan, independent yung Congress? Talagang lokohan ang nangyayari. Pero baka lang ma-misinterpret ng taong bayan. Baka sinasabi na naman, kinakampihan na naman yung China. Kinukundina mo ba, Senator Robin and Sir Lito? Kinukundina niyo ba yung mga nangyayari dyan? And yung claim ba dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, naniniwala ba kayo na atin yan? Siyempre naman. Naniniwala tayo, pero hindi dahilan yan para tayo mag-away. Hindi kasi nakita naman natin nung panahon naman ni Digong, wala namang away yan. Ang kailangan natin dyan, makinabang tayo. Diba? Yun ang kailangan natin dyan. Sabi tayo ng sabing atin yan, pero kung hindi ba tayo nakikinabang, anong klase yun? Kaya nga ang ganda nung sinabi ni Senator Marcoleto, may pinakita siyang mapa, na ito yung mapa na sinasabi ng China na kanila yan. Ang gusto nating mangyari, meron din tayong maipakita
Na-atin din yan. Rehistro Oo, yun ang sinasabi niya. At least maganda yung nililinaw ni Senator Robin ngayon. Kasi ngayon, nung nag-number 1 siya sa senatorial, tapos talagang mataas din siya sa vice president, mukhang tinatarget talaga siya ngayon. Bawat Target siya. sabihin niya, ay talagang nilalait ng mga Duterte haters. Diba? Lalong-lalo nitong huling... Si with all due respect. Oo. Ang with all due respect nun eh. Pero wala namang respeto. Di ba? Nakakainis eh. Sino yun? Si yung mapapel. Naglaway kay Senator. Alam niyo, ba't paboritong-paborito niya talaga si Senator Robin eh. Then, pinapakinggan ko yung kanilang exchange kahapon, yung si Congresswoman Jervy Luistro at si Sen Robin. Ang bilang political strategist nga, ang pasok sa isip ko, napakalayo eh. Si Sen Robin was speaking the language of the masa. At nakaka-connect siya sa taong bayan. Yun namang isa, sinasadyang mag-English-English, kunwari, palagay ang papel niya, parang matitisod niya si Sen Robin doon sa pag-English-English niya. Wala nakikinig sa kanyang masa. Wala. Walang nakikinig kay Erwin Tulfo. Diretsuhin ko na, ayaw pa sa pangalanan. Wala nakikinig kay Erwin Tulfo, yung elegant English speaking senator natin. Wala yun. Yan si Sen Robin. I mean, you need to be able to communicate to your people. And the best way to do it is kung sino yung nakararami, yung masa, yun ang dapat Sir Lito, nagkakipag-ano ka. since yan, di ba, nabanggit nyo na yan, yung bang sa tingin ninyong mga bira kay Sen, Robin, lalong-lalo na yung mga high society. High society, high na high yan. Oo, mga high, di ba? Nakaka-apekto kaya ito sa popularity at botante ni Sen Ang Robin? nangyayari, lalo nagkakasimpatya ang tao sa kanya. Ganon din kay Inday Sara, lalo nagkakasimpatya ang tao. Alam mo, pareho ng pagbibigay ng ayuda. Tiningnan ko yung huling Pulse Asia survey, yung June 28 up to July 6 na survey. Makikita mo yung poorest of the poor, yung E, class E, income level. Sumipa doon ang disapproval rating ni Presidente Bongbong, sumipa ng 74% ang disapproval rating. Yun ang binibigyan ng ayuda eh. So ano ibig sabihin? Una, ang tao, miski na gaano kahirap, alam nila na pera naman namin itong binibigay nyo, binabalik nyo sa amin. Pangalawa, pag pinapipila mo ang tao para sa init ng araw, para lamang makakuha ng 2,000, parang iniinsulto mo yung dignidad niya eh. Parang ginagawa mo silang pulubi. So, imbis na matuwa sa'yo, nagkakaroon ng resentment ang taong bayan. Di ba pareho nung papipilahin mo para sa 20 pesos na bigas? Di ba? Madaling araw pa, pipila na yung senior citizen. Inaapi mo tao nun eh. May namamatay Diba? pa. Oh, may namatay pa. Kasi isa sa mga huling, actually pinaka-latest ito na akusasyon kay Senator Robin, ang prosecution daw ay dapat hindi one-sided. Yan ang sinabi ni Sen. Pero pinuna ito ng halos lahat ng mga bunging lawyer. May isa ka pang paborito eh. Yung pwedeng maging endorser ng toothpaste. Oo. Yung political analyst na walang trabaho. Oo, ngayon political analyst na, hindi katulad ni Sir Lito, no? Oo, yun, tama. Paborito kayo ng Sir. Yung tumatakas sa kaso. Tumatakas. Tumatakas sa kaso yun eh. Ang Sino yan? Si Boy Lamas, yung di umanong ex ni Risa. masasabi ko lang sa ating mga kababayan, kung panonoorin niyo po nung buo yung palitan ng salita, at ito naman, mahirap pong mag-umpisa doon kasi sa hearing dahil bawal po yan. Doon na lang po sa sinabi nila sa press con nila. Ang sabi nila sa press con nila, ang sinasabi ko daw, na one way, masyado naman kayong one-sided eh. Ang sinasabi ko po doon, kasi, bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Binabanatan nila yung mga nakakulong na senator judge. Correct. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Ridon,
Binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Yeah. Binabanatan ni Dilima, hindi yan dapat mag-participate. Anong pakialam nila? Rules namin yun. Hindi dapat sila nakikialam doon. Yun yung sinasabi ko. Pinapayagan nyo yung mga may kaso na mag-witness dito. Pero yung mga senador na may kaso kako na hindi naman final and executory, wala pang nangyayaring hearing, ayaw niyong payagan ditong mag-participate. Anong karapatan nila sabihin sa amin yon? Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan hindi ko nakikita. Meron naman kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambihira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat mangyari. Kasi alam nyo, ang aking pakiusap, pag ako po nagsalita doon, meron, kilala nyo naman, mahirap magsalita kasi sub-judice tayo, no? Sana, panghawakan natin yung sinabi ni Patron. Gusto ko maintindihan ng taong bayan kung ano tong impeachment. Huwag nating daanin ito sa masyadong legal at masyadong Inglesan na mga salita. Kasi, di ba sabi nila para sa bayan ito, itong impeachment? O ba't ayaw natin ipaintindi? Dapat ipaintindi natin. Hindi tayo pwedeng... Sila tong sabi, no, wag daw masyadong mag-technical. Pag nagiging technical ako, sasabihin naman nila, alam nyo, ang hirap Speaking of sub-judice, Senator, yung bang ginagawa nilang mga press con na yan, araw-araw na press con na ginagawa nila, hindi ba yan inaantay ko nga yung spokesman ng impeachment inaantay ko nga magsalita Ang ginagawa pa ng spokesman ng impeachment namin, ako pa ang binabanatan. Sabi ko, iba talaga ang panahon ngayon talaga. Ganon? Yung impeachment, si Tungol. Ako pa ang binabanatan. Alam namin yung puso mo, hindi pa politiko Buti nakakatiis ka, paano mo nilalabanan? Iniisip ko na lang po yung taong bayan. Kasi pag ako pang nagsawa dyan, sino pa? Buti hindi ka nangungwelyo Muntik na. Alam nyo, matagal, tinanong yan ni Pia Sabi ni Senator Pia, may mga kasama kami na ganyan mag-threat. Di ba? Pero nakita naman ninyo, wala naman nangyaring ganon. Ibig sabihin, minsan pagka masyado nating siniseryoso yung mga bagay-bagay, yan ang Dapat iwasan na lang yung mga satsat ng satsat kasi para... Pero alam nyo, actually, mas tama si Senator Robin doon sa sinabi niyan, dapat yung prosecution hindi one-sided. Kasi nasa issue yan ng Supreme Court sa Sipiran na in-issue na kung saan ang primary job ng prosecution is not to convict but to give justice. Opo. So, ang mali talaga dyan yung mga humuhusga kay Senator Robin. Pero ito ang tanong, mukhang tinatarget talaga kayo ng, ewan ko kung sino tong tumatarget, pero handa ba kayong harapin at makulong din? Oo naman. Kulungan din nila ako matatakot sa kulungan. Ako ano yan kumbaga, dyan ako nag-Islam, dyan ako nag-Muslim, dyan ako bumait. Hindi ako matatakot dyan. Ang nakakatakot dyan, yung gagawang ka ng kaso. Yun ang kasi kung ako, nung nakulong ako, inamin ko, talagang siraulo ko ng panahon na yun, dapat ako makulong. Pero pag ikukulong ako ng gawa-gawang kaso, medyo mahirap tanggapin yon. Yung pangungulungan, madali yan Pero yung kinulong ka, nang alam mong hindi mo namang ginawa, ay pambihira yun. Pambihirang... Mukhang senator, yan ang umuugong na balita ngayon, mukhang mauubos kayo. Tila ang nadidinig po natin, isusunod si Senator Cayetano, tapos kayo. Kasi kayo yung mga nagsasalita na ngayon na may sense Hindi lang yung parang pagmamalaki nyo lang na 29 years kayong mambabatas. Yung meron talagang laman. Ika nga. Handa naman po tayo dyan. Handa po tayo dyan. Alam nyo, pati kabuhayan namin, tinitira na nan. Pero paano yung boto? Kasi kung mababawasan kayo na mababawasan. Yun nga ang sinasabi ko Bakit itong impeachment court,
hinahayaan nila magsalita yung mga prosecutor na gusto nila magbawas sila. Yan ang Ba't sila intention nila nagdidesisyon, ano? Parang sila Oo, nagdidesisyon. tapos gusto nila lumiit yung 2/3. Parang, bakit ganito? Anong ano to? Alam niyo, malaking constitutional crisis ito, ha? Kasi konstitusyon yan eh. Hindi natin pwedeng baguhin ang konstitusyon ng sasabihin ng, halimbawa lang, ano, kasi parang ang dating eh, hihingi sila ng interpretasyon sa Supreme Court. Malabo yun. Kasi kung amendahan natin yung saligang batas, magkaroon tayo ng constitutional assembly, baguhin natin. Hindi pwedeng i-interpret yun na sila mismo lang, sasabihin lang ng Supreme Court. Nabawasan natin yung 2/3. Halimbawa, naging 20 na lang kami. Ilan ba yon? Ilan 2/3 niyan? Sabihin mo na 16. 14 na lang? Ganon? Teka muna naman. Pero Sir Lito, di ba binanggit na yan ni Escudero? Binanggit na rin actually ni Lacson, 16 talaga eh. Ano kaya ang dahilan kung bakit talagang Pinipilit pa rin, inuunti-unti sila na ikulong at posible pa bang bumalok? Okay, sa bagay, may bendalo sila. Posible pa bang baluktutin yan at gawing mas mababa? Imposible yan. Sabi nga ni Senator, it will create a constitutional crisis. Kasi mawawala ka lang sa pagiging senador kung mamatay ka, kung mag-resign ka, o ma-expel ka. Eh para mo i-expel ang senador, paano mang kadahilanan, 2/3 vote din eh. So how do you expel Marcoleta, Bato, and Jinggoy? Wala yan. Miski idulog nila sa Supreme Court, ano yan? Miski si Chief Justice Hilario Davide, sinabi na 16, di ba? Sir Lito, Yung mismong gumawa. Oh. Yung mismong gumawa ng konstitusyon. Sir Lito, anong nakikita mong resulta o parang bilang isang strategist? Ano ba to? Bakit ang init-init lagi nila dito sa impeachment na to? Eh, Kasi may mga bagay pa dapat unahin. Planado ito antimano eh. Ito'y conspiracy talaga dahil nga una, walang kandidato ang administrasyon sa 2028. O kita mo nga, pinakamataas si Vince Dizon, 1%. Di ba? Sa hanay nila. Pangalawa, kung hindi man nila ma-convict si Inday Sara, sisiraan nila na sisiraan in the hope na yung numbers niya bumaba. Bumaksak. Itong mataas pa. Speaking of planado, sa tingin niyo po ba dito, from the beginning, pinagpaplanuhan na talaga nilang wasakin o pabagsakin si VP Sara? From the very beginning. Kaya din ganyan ang galit ni Inday Sara eh. Kasi na-discover niya later na talagang pinroject siya. Kaya siya galit na galit. Kasi she joined in good faith. Aminin naman natin, kung hindi naman pumayag si Inday Sara na magbisi kay BBM, mananalo ba si BBM? O Talo kami ni siya. Banat ni Bayna kay Isko nun. No? Nung nagsama si Inday Sara at saka si BBM, alam na nating tagilid eh. Pero nandun na tayo. Alam ka naman, iwanan mo yung ano mo, di ba? Bakit naman ako sasama kay BBM, di ba? In the first place, galing ako kay Ninoy, di ba? Para kaya ako sumama kay. Pero kung halimbawa, hindi nagsalita si VP Sara, nanahimik na lang siya, hindi kumontra, sa tingin nyo, hindi... Doon masisira, palagay ko. Doon masisira si Inday Sara. Hindi maaari eh. Siyempre meron... Mababagsakin pa rin talaga. Siyempre may sarili siyang paninindigan eh. Di ba? At nakikita niyo yung pagkakamali. Pag hindi niya sinabi yung paninindigan niya at hindi niya punahin yung pagkakamali, yun ang betrayal of public trust. Di ba? Pero Sir Lito, mukhang nagkamali sila kahit mapabagsak nila si VP Sara Duterte. May Senator Robin pa tayo. Tayo dyan. Away ko. Number 1 senador. Number 1 VP. Baka doon papunta. Kaya pala Nagkamali pinagsasabay, no? Binabanatan. Nagsasabay sila eh. Pala. Pero meron ako narinig nung nakaraan kay Sir Lito. Itong impeachment, nabanggit ninyo na napakadelikado nito na nakatutok dito ang tao. May flood control, scandal. At the same time, may budget para sa 2027. Pakipaliwanag nga yan. Yan ang isa pa, no? Dinidistract nila ang taong bayan. Natutukan yung impeachment. Makalimutan ngayon yung issue ng flood control. Makalimutan yung mali-malitang pera na binibigay sa mga congressmen at kung kani-kanino. No?
So natapagtatakpan. Ngayon lang, di ba? Nakalimutan na yung Blue Ribbon naman, hawak nila ngayon. Ayaw namang imbestigahan ng Blue Ribbon yung tawagin yung Move on na daw. Move on na daw sa flood control. Yun ang sabi, move on na sa flood control. Tapos, ang mas nakakatakot dito, next year, ang budget, ang panukalang budget, 7.2 trillion. That is 600 billion more than last year's or this year's budget. Pag nakatuon ng pansin ng tao sa impeachment, baka mag-fast break na naman sila na kung ano na yung kagaguhang unprogrammed allocations na naman, imbis na flood control ngayon, farm to market roads naman. Kaya kailangan bantayan. Pero ngayon, kasabay nitong impeachment, no, ilalo silang bumubulusok pababa. Pero sa tingin nyo, kung halimbawa nag-focus sila sa flood control, mag-iiba ba yung sitwasyon? Tataas ba yung ratings nila? Or paano? Ang problema sa flood control, sila-silahan eh. Natuturo eh. So pag pinag-usapan nila, sa kanila din. Sila yun eh. Sa kanila bubuelta. Nakukul. Parang ganun. SONA po. Ano pong nakikita niyong sasabihin ni President Bongbong Marcos sa SONA? Kung meron man. Kasulungaling yan. Pwede ba wala na lang? Ganun. Kasulungaling yan na naman. Alam mo, napaka-importante niya itong SONA na ito. Ito yung penultimate eh. Fifth SONA to. Next year, pamamaalam na yan eh. Yung huling SONA, pamamaalam. Kaya sabay yan. Hindi. Mamamaalam? Last SONA na yun. Namamaalam ka na lang. Ibang paalam. Sabi mo, ito nagawa ko, ito nagawa ko. Problema nitong penultimate SONA na to. Una, sisingilin siya doon sa mahiya naman kayo. Kasi, mahiya naman kayo, o yung mga nagpapalakpakan ng mahiya naman kayo, ng mga, sila yun, sino napakulong mo? Baka Sa bago taon na ngayon, nagkaroon? Sir Lito, baka mahiya na ako. Ganun Ayun na nga. sasabihin niya. Mahirap eh. Pangalawa, wala kang magagawa sa ekonomiya na makapagpapaangat sa ekonomiya between now and 2028. Okay, nandun yung dahil sa gera sa Iran. Pero tingnan mo, yung VAT sa langis, bakit hindi pwedeng bawasan? No? Kung nung araw 60 pesos ang litro ng diesel halimbawa, 12% yan VAT, no? 7 pesos 20 centavos ang VAT. Ngayon, kung halimbawa 80 pesos, magiging 80 times 90 na ngayon. Sir. 90 na ba? 90 times 12%, di nasa 12, mahigit 13 pesos ang nadagdag sa buwis. Yun yung tinatawag na windfall profit. No? So, lumaki pa ang kambyo, ang kahig ng ang kabig ng gobyerno, no? Dahil tumataas ang presyo, dahil yung VAT 12% ang 12% eh. Bakit hindi mo mabahagi man lang sa taong bayan yon para maibsa naman ang hirap nila? Sa Vietnam, ginawa yon. Sa Thailand, ginawa yon. Sa Taiwan, ginawa yon. Tsaka may batas na po doon. Hindi ko alam. May excise tax, di ba? Pinilit kayo ipasa yung excise tax. Hindi nila Hindi naman ginawa. Di ba? Your Honor, Senator, Judge. Robby, kayo po, honor please. Natatakot na ako yung tumatawag ng Your Honor. May phobia na. Your Honor, kayo po, ano masasabi ninyo sa panglimang SONA ni BBM? Kami sa minority, nagkasundo naman kami na ako, pangalawang beses ko to na hindi naman ako pupunta. So siguro, maganda dyan yung majority ang matanong ninyo kung anong ine-expect nila. Kasi kami, Bakit? Bakit hindi Wala. ka pupunta, Sen? wala naman ako ma-expect eh. Gusto pag diretso. Ayaw niyong pumorma doon. Sayang naman yung nakabarong na. 20 million na naman ang pagkain doon. Oo, sanay na akong pumorma kahit wala akong itsura. Okay lang. Ano ka ako, Hen? Nga naman. Forma, meron wala yung tura. Agree ako doon. Sir, ay? Gusto ha? Like, gusto? Malamang ipagmamalaki yung UMIC, yung upper middle income class status natin. Kung basta nag-graduate tayo sa middle income status, the upper middle income. Pero nakalulungkot doon, una, it took Vietnam 16 years to get to UMIC, yung upper middle income. Tayo, it took us
50 years bago maka-UMIC, maka-upper middle income. Ang Vietnam, ang per capita net income ngayon, lumalabas na $4,950, almost $5,000. Tayo, $4,820. Mas mababa tayo. And yet, tandaan natin, 50 taon na nakikipag-away ang Vietnam, giyera against France and Amerika. Tinalo nilang pareho yan. Sirang-sira ang Vietnam. Pero ngayon, nilamangan na tayo ng Vietnam. Ay, anong pagmamalaki mo doon? No? Pangalawa, dapat naka-UMIC na tayo, nakaangat na ta kung hindi nagka-COVID. Nung panahon ni Pangulong Duterte. Isa pang problema dyan, hindi yun ang batayan ng umaasenso ekonomiya. Ang problema, iilan lang ang mayaman dito sa atin at napakarami ng mahirap. 52% consider themselves poor, no, in this country. So, yung sinasabi nga ni Sen. Robin kanina, yung dapat pantay-pantay. Hindi man natin magawa yung pantay-pantay lahat. At least naman, yung talagang mahirap, umangat naman to middle class. Ang nangyayari sa atin, yung middle class nagiging mahirap dahil sa taas ng presyo. Ang inflation natin is the highest in Asia. No? So, hindi ko maintindihan kung anong klase ng economic policies meron itong ating pamahalaan. Kaya nga, ang summary ko dyan sa economic policies natin, overspending. No? Ang ating budget taas ng taas taon-taon. Yung 7.2 trillion this year. Last year, 6.6 trillion. Overspending. Tapos overtaxing. Lahat ng binibili natin may tax eh. VAT lahat yan eh. Di ba? At patong-patong na VAT yan. Nagkakascade yan. Pangatlo, overborrowing. Utang tayo ng utang. Ang utang natin as of May, 18.55 trillion. grabe. Kaya Wawa Pangulong tayo. Duterte, tumaas lang ang ating utang dahil sa COVID. Kasi lockdown tayo ng 2 taon eh. Maganda na ang ratio natin nun eh. No, bumababa na yung debt to GDP ratio natin. So, overspending, overtaxing, overborrowing. Pero ang masakit, kaya overborrowing, overtaxing, overspending, kasi overstealing. Sobrang nakaw. Kaya sobrang gastos, sobrang buwis, sobrang Galing. utang dahil sobrang nakaw. So dito, hindi kaya dahil isang din dito yung form of government natin na meron, kung saan yung corruption is really open dito sa presidential form of government, which is yung sa Vietnam, socialist republic sila eh. So, tulad nga yung sinasabi pinupush ni Sen. Robin, yung baka panahon na para magbago tayo ng form of government. Actually, matagal nang dapat tayo nagpalit ng form of government. O at least, baguhin yung konstitusyon, yung saligang batas. Ang problema, too late na in the day ngayon. Patapos na eh. Dapat, halimbawa, si Inday Sara, maging presidente sa 2028, dapat yan ang unang sona niya, hingin na niya yan. Kung ma-impeach siya, may ikaw at ikaw ang maging presidente. Pare ko talaga. Oo. So, isusulong mo ba yung RevGov na yan? Alam naman natin. Ano Kasi ba ang yan? ganda nung sinabi ng patron natin, yung overspending. Ako matagal ko nung sinabi na dapat isa na lang ang house. Hindi na dapat tayo dalawa. Kasi nakakabagal pa yan eh. Tsaka dito sa Southeast Asia, tayo na lang yata yung ganitong form of government. Eh. Dapat mag-parliamentary tayo, isa na lang. Singapore, isa lang. Kita nyo, talagang yun, makakatipid tayo dyan. Di ba lugi tayo nun, Sen? Kasi 300 na magnanakaw na congressman yan. ilan lang kayong senador? 24. Kung mag-iisa, hindi ba magkakaroon ng Hindi, problema? yung congressman. Mag-one house na lang tayo. One house na? Oo, one house na lang. Yung sinasabi mo kasi yung butuhan eh. Ayan, Oo, yung tuta. Ako payag na ako matalo. Okay na yun. Basta maging isa lang tayo. Parliamentary tayo. Itong bagay na to. Ito na yung makikita ko na yung overspending masolusyonan natin. Tsaka pagkaayaw natin yung Pangulo, hindi natin kailangan magwala, hindi natin kailangan kung ano-ano, vote of no confidence lang, di palitan natin yung Prime Minister, ganun lang. Kasi ako, sa nakita ko sa 4 na taon ko, ang bagal eh.
Sobrang bagal. Isipin mo, may isang batas kayo, pag-uusapan nyo ng napakatagal, aabangan mo yung House. Pag nagkasundo na yung dalawa sa bicameral, dadaling kay Presidente, ibibito. Ang laki na lang ginastos dun. O hindi kagaya ng parliamentary, pagka-party system na tayo, kung ano yung gusto ng Prime Minister, yun ang, ano yun natin, yun ang gagawin natin. Sana maging ganun tayo. Sana dumating ang panahon na pagka nagkatotoo na si Ma'am Inday na ang presidente, tama yung sinabi ni Patron. Dapat yung kagad eh. Yung kagad. At pag nangyari yun, sana meron na rin. Alam nyo, ganyan naman kasi yung ating 1935 Constitution eh. Ganun naman yun. Meron tayong re-election. Kasi dyan minsan eh, dahil sa walang re-election, yung presidente, mahaba kasi ang 6 na taon sa presidenteng Alang Silbe. Yan. Diba? Maikli siya pagka, napakaiksi naman para sa magaling na presidente. Sana magkaroon ng re-election. Sir Lito, hindi kaya ipagmalaki ni Marcos Jr. sa SONA itong pagkakulong nila Marcoleta at Jinggoy at yung CONAS na yan? Baka sabihin niya na sa SONA niya. Ewan ko, ang balita, si dating Speaker Martin Romualdez daw kakasuhan. Pero ang tagal-tagal na sasabihin kakasuhan. Wala naman nangyayari hanggang ngayon Ewan ko. May bulong-bulungan din na sa araw na yun, naarestuhin siya. Para daw ipagmalaki doon sa SONA. Balita, meron din balita na yung mga contractors daw, kung 10 contractors daw, papa-aresto. Ito, no? Pero wala Baka mauna pa si Sen. Robin ang arestuhin nila. Malamang ako. Huwag naman, magiging presidente pa yan. May vice president pa yan. Kayo lang. Kasi nauna pa si Marcoleta na nakulong kaysa kay Romualdez. Magkakagulo. Oo. Bukan nila. Grape threat yan. Bukan nila. Oh, magkakagulo, grave threat yan. Hindi, magkakagulo. Basta. Gulong ka na yun. Meron akong isang gustong itanong kay Senator Robin. Kasi nung nagano ka, kailan ba yon? Itong linggo na to, nagsalita ka tungkol doon sa ombudsman. Sinabi ng ombudsman na parang hindi mo yata sila nire-respeto, hindi ka sumasagot. Naayos na po yun. Oo, so umano ka medyo napigil yung pagsasalita Hindi ko mo ron. nga maintindihan Ako, kasi may kinalaman pa rin sa impeachment court yun. Kasi napakahalaga ang integrity ng judge, di ba? Pagka ganun, ang lumalabas, hindi ka sumusunod sa batas, ano karapatan mong maging huwes, hindi ka nga sumusunod sa batas? Kaya po, nagsalita ako doon, nagmanifest ako, nagmanifest. Hindi yun irrelevant, katulad ng sinasabi. Opo, yun po ang hindi ko rin maintindihan kay kasamang Senator Bindalo, si Erwin. Bindalo yan. Opo, bakit nga nasabi yun? Pero siyempre, dapat nating respetuhin ang bawat opinion ng bawat isa. Gusto niya, dalhin na lang daw sa session. Sa Lunes session na. So pag-uusapan namin yan. Ang magandang balita naman po dyan, nagkaintindihan na po kami ng ombudsman at nandun na po sa kanila. At sinabi po nila na nandun nga. Merong lumalabas ngayon na balita, Senator, na si John Vic Rimulya pinapatugis na raw si Senator Bato de la Rosa. Alam naman natin, doon nga kayo inuugnay, itinakas nyo daw. Meron din Sa lahat ng tumakas, yun ang naglakad Ayun nga nauuna pa nga sa'yo O ngayon, isa pang issue na nakadikit dyan is yung pagsasalita ng US sa ICC na talagang nilalabanan nila ang ICC na they will dismantle ICC. Ganun ang pagkakasabi nila. So bakit sa tingin ninyo ang ating bayan pinupursu pa rin ito samantalang itong ibang mga bansa? Pare ko, dapat hudyat na yan sa gobyerno natin. Kasi ang sinabi ng Amerika, yung allies, aming mga kakampi, dapat suportahan. Tayo, kung makasuporta tayo sa Amerika, sa usapin ng dyan sa China, grabe. Pero bakit pagdating sa ICC, parang ang bagal natin? Dapat yung pagka-announce ng Amerika, banat tayo kagad, di ba? Pero bakit kaya? Kasi siguro nga, may mga gusto pa silang maswak dyan, kasama na ako. Di ba? Pero ang hiling ko, total naman, galing na mismo kay Trump. Si Trump pagsalita dyan, tapos si Rubio, Sipin mo, dalawang mabigat na yun.
sana sumunod na ang Pilipinas dyan. Kasi malinaw naman yung sinabi doon na leftist, pare. Kung ano yung sinabi ko doon sa hearing. Yung sinabi ko, di ba, dinala nyo si Digong doon, alam naman yung puro leftist ang nandun. Yun. Yun mismo ang sinabi ng Amerika na ginagamit ang ICC dahil puro leftist nga doon. So bakit mo dinala si Digong doon? Pambihira, oo. Kaya sana po bilang tayo alay ng Amerika, sumunod na po tayo sa sinabi ng Amerikano. Sinasabi nila kasi dyan, matagal na tayong umatras. Oo, umatras nga tayo, pero bakit tayo nagsusupport? Kung anong sabihin natin, sinusunod natin. Yung sa amin, yung kaso ko, kaugnay nun Dahil obstruction of justice sa warrant of arrest ng ICC. Pambira, si Bato. Isipin nyo, si Bato nagtatago. Hindi natin alam kung nasan yung senador natin na inelect, number 3, number 4. Hindi natin alam kung nasan dahil sa ICC. Kaya nga nung nagsalita ako doon, sabi ko, hindi ako kailanman magpapasakop dyan. Never ako magpapasakop sa dayuhan. Sayang naman tong damit ko. Si Andres Bonifacio pa yun nandyan. So kung hindi nila kung hindi ka nila mapapakulong dito sa kaso mo, sa ikinakaso nila sa'yo, baka naman mamaya yung ICC Yun warrant na, naman yun. lumabas para magtago ka, para mabawasan Hindi. kayo. Ako ang sinabi ko sa kanila, kasi iba yung kay Bato. Yung kay Bato kasi medyo mahaba sintensya nun. Yung sa akin, obstruction of justice. Kung yan, ang pagkakataon ko para makita ko si Papasok, Digong. no? Oo. yes, ako dyan. Sama na ako dyan. Tama Jack, ako dyan. sama ka? Oo, siya. Hindi ka pwede. Lakas ako. Kapalit ka daw doon kay PRRD. Palit naman kami. Paano na? Dalawa na kami magkakamali sa loob. Mahirap naman yung kapalit. Gusto ko mapunta doon kung nandun si PRRD. Pero kung wala na si PRRD, malabo naman yun. Ako ang gusto... pare, ilang taon na kong nandyan, 2 taon na kong babalik-balik doon. Makita ko lang si Digong. Hindi ako pinapapasok. Pero kung yun ang chance, pare, at mapakita ko sa taong bayan na eto ang injustices dito sa ating bayan, okay sa akin. Sasama ka, may laya Walang yun, problema, tol. Walang problema. Obstruction of justice, ang taon lang yun. Ayos lang. Pwede yun. May piyansa pa nga yun sa atin, ha? O umamin ka na. Sabi mo, ikaw nagtago kay kay Senator Robin. Kay Senator Bato. Paano makapunta ka ron? Gusto mo makita si tatay mo? Hindi pa, Sir, dito hindi pa ba pwedeng lumabas si Bato? Dahil nagsalita naman ng Amerika na kung sino man ang Gandang tanong yan. Hindi pa rin Huhulihin siya. O paghuli, sa dadalhin? Dapat ngayon, kung susundin nila yung mismong ICC rules, dapat sa husgado muna natin. Yun nga yung binaliwala nila nung kay Presidente Digong. Sino po ang uhuli? Si Trillanes po ba? Siya yung Si sheriff? Siya yung yung parang sheriff. sheriff Hindi, pero sa tingin nyo, kahit sa statement ng Amerika, gagawin pa rin nilang padala si Bato sa ICC? Oo, kaya nila. Baka diretso sa Gagawin Villamor pa rin yan. nila. Kung si Pangulong Duterte nga, binaliwala nila Hindi, kasi wala pang nun, wala pang statement ang Amerika nun. Na kung sino man ang matatanggalan ng visa, isa na Siguro yun. kailangan, pare ko, magbigay ng talagang formal na official na statement official statement ng presidente na talagang wala na tayong support sa ICC. Siguro kung mangyayari yun at sasabihin niya na dadaan na sa kung ano yung sinabi ng Kano. Di ba madalas na Pero, kung Senator, ano yung sinabi ng Kano, yun naman Susundin ang niya. mangyayari. Oo. Pagpaumanhin nyo, Senator, pero binanggit na yan ng Presidente. Actually, sinigundahan pa yan ni dating SOJ na ngayon ay ombudsman na hindi sila makikipagtulungan. Parang ang huhulihin pa nila. Pero walang official walang official na talagang order Kailangan may official order. Kasi yung salita ng politiko dito sa Pilipinas, sa hangin lang napupunta Oo, walang May komento na rin ng Malacanang dyan, si Auntie Claire. Mapatungkol Magkaiba sa daw. Magkaiba ang pulisya. Amerika, Pulisya. Pilipinas. Mali siya doon kasi ang sinasabi ni Auntie Claire, ang sinasabi ng Kano, hindi yun polisiya. Ang sinasabi ng Kano, 1776, nila yun Constitution, liberty. Yun ang sinasabi ng Kano. Hindi So, sila ibig sabihin, magpapasakop hindi sa sila magpapasakop kahit na sinong korte. korte o foreigner. So,
di ba naka-angkla tayo doon sa 1776 na liberty? Di ba yan ang pinaglaban din nila Andres Bonifacio, yung kalayaan na yun. So anong sinasabi niyang hiwalay doon? Parehas yun. Na hindi tayo magpapasakop sa kahit na sinong foreigner. Partida, lawyer pa yan, ha? Kaso binusabos na ni BBM ang ating judicial system eh. At ngayong hawak na nila si Presidente Digong, ang tingin nila tropeyo si Digong eh. Tropeyo ng ICC siya. So hindi rin nila ibabalik si Presidente Digong. Kasi irrelevant na yung ICC eh. Wala nang pumapansin dyan eh. Tayo lang ang pumansin. No? Bagamat, sabi nga ni Coach Oli, laging sinasabi noon ni PBBM at saka ni Boying Remulla na Justice Secretary noon na hindi namin papansinin ng anuman ang kikilalanin ng jurisdiction ng ICC. Pero, di ba? Isang iglap. Kinidnap nila si Presidente at dinala doon sa ICC. Kapag nawala yung ICC, Sir Lito, at siyempre may posibilidad na makalabas si Pangulong Duterte, may sinabi kasi si Ombudsman, Boying Remulla, na kahit na makalaya si Pangulong Duterte, hindi daw nila papapasukin dito sa Hindi Pilipinas. pwede yun. Hindi pwede yun. Pilipino yun eh. Yun yung pagkakasabi niya. May pendolo po tayo, sir. Ha? Pendolo. Sabi niya yun. Hindi pwede yun. Article 3, section. Ano, gagawin mo stateless yung tao? Hindi pwede yun. Oh, sabi nga kung halimbawa yung sa interim release at ibabalik dito sa atin, hindi sila papayag. Nabalitaan nga natin yan. So, ang gagawin na lang ata nila siguro kay Pangulong Duterte, pag nawasak nga yung ICC, doon lang din ulit sa dahigo kaya sa ibang bansa. Hindi pwede yun. Tapos na yun. Wala na. Punta naman tayo sa impeachment. Yan. Yan, pag-usapan. Yan, mabigat ho yan, impeachment. Dapat panoorin natin yan una sa video. Ayun na nga, dito na una tatapusin ang naging talakayan na yan. Ito sila Sir Lito Banayo, Senator Robin Padilla, at ng mga banateros. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.